Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So tanggapin mo ngayon ang ginagawa sa iyo ng Panginoon, lagi itong maganda. Amen. Ito'y patong-patong na kagandahan. Amen. Hallelujah. Oh, ang Diyos po natin ay napakabuti. Hallelujah. Sinabi sa iyo ng manggagamot na acute ang iyong liver. Ngayong sandaling ito, pinagaling ka na ng Panginoon. Yes. Lahat ng acute na sinabi sa iyo, wala nang lahat ito at ikaw ay lubusang tumanggap ng kagalingan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang anumang naiisip mo na ikaw ay wala ng pag-asa ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa iyo na bagong pag-asa ang bumubuhos sa iyo mula sa trono ng biyaya. Amen. Nagbubukas ang kalangitan at nagbubukas ang lahat ng pintuan sapagkat ikaw ay pinaghanda noon pa ng pinakamagandang lugar na kung saan ikaw at ang iyong Panginoon ay magkakaroon ng matinding pagsasama. Amen. May ginagawa ang Diyos na pambihira sa iyo. Amen. Wala kang gagawin kundi paniwalaan ang pananakit ng iyong batok ay mawawalan na mula ngayon in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng nagpapahirap sa iyong katawan, sa pangalan ni Jesus, paniwalaan mo na katapusan na yun at kasaysayan na lamang yung mga sakit. Amen. Remember tonight that you receive what God has planned for you, that your sickness, your ailment will be history. Amen. Kasaysayan na lamang at magiging isang buhay na patutuo. Ikaw ay tumanggap ng pambihirang himala. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya yung pending mong pagpapala ay ngayon ay dumadaloy na at mabilis. It shall overtake you quickly. In the mighty name of Jesus. Yung promosyon mong nabinbin, ngayon mangyayari at higit dun sa iyong inaasahan. Amen. Inaasahan mo lang ay supervisor, gagawin kang manager. Amen. Hallelujah. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Always expect that God will do something great. Amen po ba? Something great beyond your imagination. Dahil ang Diyos po ang nangangarap para sa iyo at para sa akin. At atin lamang tatangkilikin yung kanyang pangarap at ang kanyang pangarap, linikha ikaw at ako sa wangis at larawan niya. Kaya pambihira yung pangarap na yun. Amen? Amen. The creativity of God will be shared upon each one of us so that creative power of God will be ours. You were created to create. Kaya nga sabi, recreation. Kaya kailangan may oras ka sa pakikipaglaro sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag puro trabaho. Amen? May oras ang trabaho, pero damihan mo ang recreation. Yun lang word na recreation. Pag binilisan mo, recreation. Pero you are creating yourself sa sandali na meron kang rest and leisure time. Hindi ka po nagkakasala kapag ikay tumawa sa buong maghapon. Ikaw po ay nagiging higit na mas malakas. Resting, meaning that you are being energized. Working, the energy that has been stored is being used and consumed. Kaya kailangan lagi kang nagpapanibagong sigla. O Diyos, aming amang dakila, hindi ko nililimot ang iyong salita. Na ang sabi mo, dahil ako ay tinangkilik ninyong Ama. Kaya sa inyo na tumatangkilik sa akin, ako'y magiging magiliw ninyong Ama. At kayo ay lagi kong aantabayanan, aalagaan, at iingat at papatnubayan.
Salamat, Ama, sa katotohanan ito at mabuhay ang bawat isa na maligayang maligaya sa katotohanan. Sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, atin pong unawaing mabuti. Kapag sinimulan mo, tapusin mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos, pag nagsimula, tinatapos. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ikay matalino, uunahin mo ang mahalaga sa Diyos. Amen? At kapag inuna natin ang mahalaga sa Diyos, ibibigay din sa atin ng Diyos ang mahalaga sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. At ang susi ng mahabang buhay ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Ang Pinoy po, laging may pera. Yung patutuo kanina, pag Pasko, hindi siya masisiro. Kaya ang Pinoy po, maligaya, lalo na kung may pera. Amen? Kaya kailangan pong statement po natin positibo dahil ang Diyos natin ay Diyos na may-ari ng lahat ng kanyang likha. Bow down your head for the message tonight. O Diyos, aming Ama, kapag natutunan po ng bawat isa ang missing factor sa kanilang buhay, hindi na po sila magiging katulad pa ng dati. Pangkaraniwan pa rin kaming tao, pero iba po ang magiging uri ng aming paninindigan. Kaya gawad mo ang lahat ng kaaliwan sa bawat isa at maalaala nila katulad ng pag-alaala ng iyong alipin sa lahat ng kadakilaan at mga pagliligtas at mga himala na aking natanggap at naranasan buhat sa iyo. Magkaroon din sila ng araw-araw na karanasan para sa karangal at kalwalhatian ng banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So ang titulo ng mensahe is Flee Away. Flee away. Flee away. So hingin natin ang pagpatnubay ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan namin ng iyong pagsisiwalat sapagkat hindi ito maaabot ng aming isipan. Subalit ikaw ang magtuturo sa amin kung ano ang nakapaloob sa dalawang salitang ito. Salamat, banal na Espiritu, na laging handa na magsiwalat ng katotohanan sapagkat ang katiyakan ng buhay ay ang pananatili na nabubuhay sa katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So ang layunin po ng Diyos ay apat na bagay. To make us perfect and to establish us and to strengthen and to settle us. Yun po ang layunin ng Diyos, ikaw at ako'y gawing sakdal, ikaw at ako'y gawing naganap. Ang perfect po ay sakdal at ito po ay ganap. At ito po ay matatag, establish. Ang ibig sabihin, hindi palipat-lipat, ito ay nakatayo lang sa dapat niyang tinatayuan. At ito po ay nagbibigay ng kalakasan. Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay malakas anumang edad. Karaniwan po ang tao ay natatakot na baka humina siya pag matanda na siya, baka hindi na siya mahalin ng kanyang mga anak o apo, baka siya ay itakwil. Hindi po totoo yun. Kapag natutunan mo kung paano at ano ang ibig sabihin ng flee away, ito po ay paglayo. Ano ang gusto mong lumayo sa iyong buhay? Pagpapala o sumpa? Ano ang gusto mong lumayo sa iyong buhay? Sakit o ang kalusugan? At alam ko na matalino tayong lahat. Amen? Ang ibig nating lagi ay mabuti. At yan po ay mabuti. Ang nais natin ay laging tayo'y malusog. At yan po ay magandang hangarin. Pero kapag hindi nararanasan ng tao ang kalusugan, siya po ay nagdadalawang isipan, double-mindedness.
At kadalasan po, ang double-minded person siya po ay guilt-stricken. Siya po ay sinusumbatan ng kanyang sarili. Sinusumbatan niya ang kanyang sarili. Siguro kaya ako'y may sakit dahil. Tayo po'y napakabilis magpahayag ng hatol sa ating sarili. Kaya nga kung atin pong uunawaing mabuti, ang iyong munang pakinangin sa iyong buhay ay ang pag-ibig ng Diyos katulad ng tinuran ko kanina. Kailangang magpatuloy ka sa katotohanan at kagandahan na ang Diyos ay labis ang awa at habag sa atin. His mercies and His compassions overflow every morning. Kaya kung ito po'y maunawaan mo, magiging ka pong matibay at matatag sa iyong isipan. Huwag po natin kalilimutan na si Satanas ay nagtatagumpay, and the best method, methodeia sa Grego, the best method of Satan is to be undetected in anybody's light. Kaya gusto niya, siya ay idodrawing na may sungay, may buntot, at may tinidor. Yan ang gusto niya. Pero ayaw niyang makita siya na gwapo. Ayaw niyang makita siya na mahusay siyang magdamit. Kaya kadalasan ang nai-scam, ang nang-i-scam ay yung mga taong may magandang mukha. Tingnan mo ang iyong katabi. Ilang tao na nagwapo at magaganda ang nagdala ng kalugihan sa iyo. Kaya ngayon po, sa unang gabi ng huling 12 gabi, kailangang maunawaan mo how to be a spiritual warrior and not earthly warrior. Kailangan ikaw po ay maging spiritual na mandirigma. Because we cannot evade war. We are in a war zone. Tayo po ay nasa lugar ng digmaan at ang kalaban natin ay hindi nakikita. Sapagkat ang kanyang anyo pagminsan ay dengue. Ang kanyang anyo pagminsan ay sakit sa puso. At ang linulutas at linulunasan ay ang katawan. Sapagkat hindi alam kung sino ang nasa likuran ng mga sakit. Kaya kailangang maunawaan mo at maging matalino na hindi tao ang ating kalaban. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, "Get behind me, Satan." Sino ang kanyang kausap? Si Pedro. At ano ang katibayan na si Pedro nung sandaling yun ay nasa impluensya ni Satanas? Ang kanyang sinabi. Kaya nga yung influences of the enemy, yun po ay dumaraan sa ating isipan. At kailangan na tayo'y matuto. At kailangan ang ating isipan ay maging matibay. At ang pagtibay ng ating isipan ay kung ang isipan natin ay isa sa isang tabi natin at isipan ni Jesucristo ang ating ilalagay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, "Let this mind be in you." Kadalasan tayo po ay hindi nagpapatuloy sa pangarap. Dahil sa simula pa lamang ang nakikita na agad natin ay yung mga problema. Wala naman pong masama pag nakita mo ang problema. Pero kailangang makita mo rin na bawat problema ay may solusyon. Amen po ba? Bawat imposible ay magiging posible. Huwag ka pong hihinto doon sa pagkatuklas, doon sa mga imposible. Ang titingnan mo ay yung posible. Hindi ko makalimutan nung tanungin ng Pangulo ng Amerika about Apollo Space Program, ang napakaraming mga mahuhusay na engineer, scientist. Arang sabi niya nung umagang yon, kaharap niya si Otto von Braun. At ang sabi ng Presidente ng Amerika, "I have heard more than 3,000 that my space program is impossible."
I don't want to hear from you the word impossible. Do it! Hello? Paano gagawin ang imposible para maging posible? Gawin mo. Gawin mo. Kapag ikaw ay nagpasya na ikaw ay gagaling, magkakaroon ng mga karunungang galing sa Diyos kung paano mo tatanggapin ang panibagong kagalingan. Kung paano mo matatanggap ang kalusugan na kakaiba sapagkat ito ay buhat sa kamay ng Diyos. At nung tanungin siya nung kanyang fears, ano po yung mga katulad niya sa husay, ang sabi niya, paano mo ba nalutas yung mga problema? Simple lang. Katulad po sa pagkuha ng exam. Ang iyo munang sagutan ay yung alam mo. At yung mahirap, i-classify mo o i-qualify mo kung ano yung degree na hirap. Ihuli mo yung pinakamahirap. At doon sa madali, mabilis mong malulutas yung kaya meron kang enough time para doon sa mahirap na katanungan. Kaya yun pong paggising sa umaga, ang gawin mo muna yung madadali at napakadali pong magpuri sa Diyos. Napakadali pong magpasalamat sa Diyos. Ang mahirap po ay magluto, lalo na at malamig ang umaga. Pero kapag ikaw po'y nagpuri at nagpasalamat sa Diyos, magkakaroon ka ng kaibang kalakasan. At hindi ka na sisigaw kapag wala pang almusal sapagkat matututo ka ng gumawa ng paraan para makapag-almusal. Amen po ba? Stressful po ang pagsigaw. Ang tawag po do'y emotional stress. Kaya kung sisigaw ka, pabulong. Amen. Huwag pasigaw. Ano ka pa? So, alam mo, ang Diyos po natin napakabuti, mahal na mahal ka ng Diyos. At may nakatakdang gagawing pambihira sa iyo ang Diyos, but you have to recognize that there is an enemy. Hello? Kailangang iyong tanggapin na meron kang kaaway, hindi ang biyanan mo na karaniwang sinasabi. Ang kaaway natin ay lihim na kaaway. At kailangang siya ay ma-identify natin at nang sa gayon, mawala ang inggitan. Kadalasan po, kaya naiinggit, halimbawa sa tugtugan o pag-awit, nag-iinggitan. Kaya na susuppress yung talento. Dahil siya nakatingin doon sa kanyang kinaiinggitan. Ay bakit ka naman titingin sa kinaiinggitan mo, iba ka kaysa kanya? Kaya nga meron pong boses may alto, pero wala pong multo. Ano po? Merong soprano. Kaya nga, kung ano man ang pitch ng boses mo, yun ang paunlarin mo. Huwag yung gagaya ka dahil mapapahiya ang mga nanggagaya. Ang palinangin mo, ano po, ang iyong paunlarin ay kung ano yung talentong meron ka, sapagkat yun ay magiging maganda through the years. Kaya nga po ating unawain mabuti, kailangang hindi ka malinlang ng lihim nating kaaway. At atin pong kikilalanin siya ngayong gabi. At ipaunawa ko sa inyo kung ano ang paraan. Kung paano hindi ka maiinip sa delays. Kaya nga sabi nung isang awitin, at yun pag pinakikinggan ko, ako ay napapaluha. Hindi naman tumutulo, nababasa lang ang aking mata. At ang sabi niya, the more I seek you, the more I find you. And the more I find you, the more I love you. At paulit-ulit niyang sinabi, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Kaya pansinin po natin yung paglago at pag-unlad. Kailangan lumago at umunlad tayo sa pakikipag-ibigan sa Diyos sapagkat ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos ng buong isipan, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen po ba? Kaya nagtanong nga yung dalubhasa sa kautusan at ang sabi, Panginoon, ano po ba ang pinakadakilang utos sa lahat ng mga utos? Pag sinabing dakila, wala po yung katulad. Arang sabi niya, ibigin mo ang Diyos. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong asawa. Nasa Biblia ba yun, Pastor? Hindi, kapwa.
ang iyong asawa ay kapwa mo, i-categorize mo siya na kapwa mo. Kaya pag galit sa iyo ang iyong asawa, ibigin mo ang mga galit sa iyo. Huwag kang makikipagtalo. Amen? So, huwag mo nang ituring na asawa dahil talagang galit na galit sa iyo. Ibigin mo ang mga kaaway mo. Wala kang lulusutan eh. Hello? Kaya ibigin mo na yung iyong asawa at ang pinakamagandang pag-ibig ay ito. Love suffers long. Ibig sabihin, tiisin mo na lang. Amen? Ang hindi na-i-stroke ay yung nakapagtitiis at ang sabi ro'y suffers long. Ayun, sumilbato yung dating masama ang ugali na nabago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So love suffers long and is, hindi ninyo alam, kaya hindi kayo marunong umibig, and is kind. Kahit na inaalipusta, kahit na dinuduro, tandaan mo, ang masisira ay yung umaalipusta sa iyo at dumuduro sa iyo, huwag mo siyang papatulan. Do not go to their level because you will be lower than them if you. Kapag pinatulan mo sila, ikaw ay magiging mas mababa sa kanila. Amen? Mahirap yata. Ito po ang sasabihin ko sa iyo, ang turo ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo ang kaliwa. At ang isang tao, huwag lamang high sa drugs. Pag nakasampal ng kanan at ibinigay mo ang kaliwa, mapapahiya yun. Nakukuha niyo po? Katulad nung ako ay nasa isang project. Dumating yung Vice President for Operation ng isa, hindi ko na babanggitin yung korporasyon. At nagmura na agad siya. At nung makapagmura na, siguro mga 30 minutos na minumura ako dahil ako ang supervisor, at ako'y umiiyak. Ako'y umiiyak dahil naaawa ako sa kanya. Hindi yung ako'y umiiyak dahil sa galit. Naaawa ako sa kanya. Alam kong may mangyayari siya. Patay na siya. Kamumura. Dahil hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. At pagkatapos magmura, asan yung mga dapat na SOP ginagawa mo before hot work? Dahil yun po ay bulk plant ng malalaking tangke. So kailangan meron kaming Geiger counter para ma-detect namin yung measure ng gas fumes. Dahil hindi pwedeng mag-welding pag mataas. Kaya kailangang mababa para hindi magkasunog at hindi sumabog yung mga tangke. At ipresent ko sa kanya, hindi man lang humingi ng, pasensya ka na, nabigla ako. Ugali na niya yung pabigla-bigla. Kung mabibigla ka rin, kung ito, payo lang, magikang biglain. Pero kung mabibigla ka rin lamang ay sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kailangan ang ating habit at heart attitude. Ito po, inaawit namin ito noong 1980s. At ang sabi nung awitin, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him till the sun goes down. Amen? Tapos ang isa pang awitin namin nun, sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing. Kaya hindi po nagtatagal sa akin ang stress. Bakit? Dahil ang panlaban sa stress ay pag-awit. Sabihin mo sa iyong katabi, umawit ka na. Amen? Hallelujah. Yun lamang po eh. Yun po ang panlaban sa kaaway dahil si Satanas po ay Lucifer. Kung makikita mo sa Ezekiel 28, makikilala mo ron si Lucifer. Pero ang ipinakita ron ay King of Tyre. Pero yun po ang tinutukoy doon ay si Lucifer. At si Lucifer ang archangel at siya po ang namumuno sa choir of heaven nung panahong yon. Kaya ang ginagamit ni Satanas ay music, awitin, pagtutugtugan. Kaya unawain mong mabuti na meron pong tamang pag-awit at meron pong tamang pagtutugtugan. Kaya
kailangan, at ito sa buong 12 gabi, ipakikita ko sa inyo, kailangang mamatay ka muna. Hindi ka po ililibing. Yun pong kamatayan ay meron pong paglilibing para po makasama tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Ito pong kamatayang ito ay hindi yung ating physical na kamatayan, kundi yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus. Inilibing siya sa pantyon at siya ay nabuhay na mag-uli nung 3 araw at doon sa kanyang muling pagkabuhay kasama tayo. Eh paano nga ba ang kamatayan? Narito na po ang ating 2013 Faith Declaration poster at ito ay available na at kung kayo ay magkakaloob ng 5,200 pesos, ipapadala po namin sa inyo ang 4 na kopya ng poster na ito. Maraming salamat dahil kayo ay aming kaisa, kapanalig at kasama sa buong taong ito na maipahayag ang mensahe ng pag-asa, kaligtasan, kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Yun po, through the 12 nights, akin pong deliberately in detail, akin pong ipapaliwanag kung ano ang kamatayan. At ngayon po, ang akin munang nais na i-share sa inyo ay ang lihim na kaaway na siyang dahilan kaya may mga Kristiyanong walang hanap buhay. Nagsisikap, ang ganda naman ng resume, ang ganda naman ng experience, matalino naman pero hindi makakuha. Tapat naman sa pag-iikapo at pagkakaloob pero laging kulang ng pera. Ano nga kaya ang dahilan? Siya nga kaya ang dahilan? Unawain mong mabuti na hindi lamang ang mga bagay-bagay ang dahilan at hindi lamang ang ating kamangmangan ang dahilan, hindi lamang ang kakasalatan ng talino ang dahilan, merong isang napakaselang dahilan kaya hindi tayo maging maunlad. At ito po ang ating tutukuyin ngayong gabi. Sa James 4:7. James 4:7. Nais kong inyong maunawaan, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee
from you. Kaya ang title po ay Flee Away. So sino po ang lalayas? Ang dyablo. Ngunit pansinin po natin, meron po tayong dalawang gawain dito. Submit and resist. Magpasakop at hadlangan ang dyablo. So ang una, submit yourselves therefore to God. Without submission, there will be no power to resist the devil. Bagamat tayo po ay anak ng Diyos, alam ng dyablo na tayo ay anak ng Diyos. Nais kong inyong maunawaan ang mahalagang katotohanan na ang unang pinupuntirya ng dyablo sa pamilya ay ang ama. Hello? Pag ang ama ay nasira niya, sira na ang pamilya. Sa simbahan, ang pinupuntirya ng dyablo ay ang pastor. Pag nasira ang pastor, watak-watak na ang simbahan. At ang dyablo ay maraming pakana. At ang kanyang pinupuntirya ay ang kailangan ng tao. At lahat ng tao kailangan ng pera. Tatanungin kita, kailangan mo ba ang pera? Kung hindi man pera, salapi. Kailangan mo ba ang salapi? Kung hindi man salapi, money. Kailangan mo ba? Do you need money? Bakit parang sa ilong lang lumalabas yung inyong amen? Dapat malakas. Amen! The love of money is the root of all evil, and also the lack of money is also root of all evil. Pero unawain mong mabuti, submission is the first act that we are going to do. Submit yourselves therefore to God. Ang nangyayari kasi, marami ang sa tao umaasa. Huwag ka pong aasa sa tao, mawawasak yung inaasahan mo. Hello? Kailangan tayong lahat ay umasa ay sa Diyos dahil ang Diyos siloso. God is a jealous God. He desired that all of us sa Kanya lamang aasa. Sa Kanya lamang magtitiwala. Sa Kanya lamang tatawag sapagkat sa Kanya nanggagaling ang lahat ng tulong. Sa isang topic, sa isang gabi, the preserving power of God, nako, ikaw po ay magugulat doon. Preserving power of God, kahit ano ang gawin ng buong impyerno sa iyo, hindi ka mahahawakan kahit sa dulo ng iyong buhok. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain mong mabuti, sa labanan, ang unang pinupuntirya ay si Ahab na hari, pinagsuot niya ng damit niya si Jehoshaphat. Pero pansinin natin, ang labanan ay yung hari muna ang gusto nilang patayin. Pero dahil si Jehoshaphat ay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi siya napatay. At ang napatay pa rin ay si Ahab na pinuntirya sang-ayon sa prediction of God. Ano ang prediction? Na sa labanang ito, King Ahab, ikay mamamatay. At alam nyo, siya po ay fully attired with all the protection, protective covering. Pero yung maliit na lugar lamang doon sa kanyang breastplate, shoot yung isang palaso. Laging tama ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, unawain nating mabuti, kung magpapakalakas ka rin lamang, magpakalakas ka na sa Diyos. Huwag sa kanino man tao, huwag sa kung kani-kanino, ang pagpapakalakas ay sa Panginoon. Yun po ay isa pa ring topic natin sa isang gabi. Pero nais ko po munang maunawaan mo kung paano ang submission. Submission. Pasa a la derecha. Narinig ko yun sa Spanish. Ewan kung anong ibig sabihin nun. Pero ang ibig sabihin na pass forward. Yung inyong mga test paper. Nang ibig sabihin, kailangang iyo pong isasubmit, iyo pong isusuko ang iyong sarili. Kanino? To God. Ano po ang ibig sabihin? To submit ourselves to God.
So ito po ay pag-aalay ng ating sarili at ito ay tuwirang ating sinasabi. We are telling God forthrightly that you are only my hope. In you only is my hope. Na sa iyo lamang manggagaling ang aking pag-asa. Na ikaw lamang ang magpoprotekta sa akin. Na ikaw lamang ang magpapalusog sa akin. That is submission to God. Amen po ba? Kaya pag sinabi ng manggagamot na ikaw ay may acute appendicitis, acute. Kung ano man yun. Magiging kang cute kung ikaw ay magsisimulang magtiwala sa Diyos. Amen po ba? So submit yourselves therefore to God. Amen. When you are submitted, then you have the right to resist the devil. Praise God. So ano ang ibig sabihin that the devil will flee from you? Ang kakalabanin mo ay huwag yung mga demonyo ng mangkukulam. Huwag yung mga demonyo ng manggagaway. Ang kalabanin mo yung pinuno ng mga mangkukulam at ng mga satanista. At sino yung pinuno sa lahat ng hierarchy ng kadiliman? Si Satanas na Diablo. Huwag kang matatakot kay Satanas. Ang katakutan mo ay ang Diyos. Amen. Hindi mo iisipin lagi si Satanas. Ang isipan natin nakatuon sa mga bagay na nasa itaas sa langit. Amen. Na ang ating affection ay sa Diyos. At kapag ikaw ay hulog na ang buong kalooban mo sa Diyos, wala nang makagagapi sa iyo. Amen. You will be undefeated because you are submitted to God. Kaya nga, unawain nating mabuti. Resist the devil and he will flee from you. Eh, paano ba? Nakaharap mo na ba ang Diablo? Once in your lifetime, nakaharap mo na ba ang Diablo? Sasabihin mo, hindi. Ito po ang Diablo. Wala kang kwentang tao sa iyong isipan. O pag minsan tao ang magsasabi sa iyo, wala ka, mahirap ka naman eh. Ang tatay, nanay mo, wala. Diablo po yun na nagsasalita sa isang tao. Hello. Sino mang tao nahahatulan ka, tandaan mo, iisa ang hukom. There is only one judge. And the only judge is God. Hindi pwedeng hatulan ka ng sino man tao dahil hindi siya ang may likha sa iyo. Kaya pag hinatulan ka, Diablo yun. So, tatanungin uli kita, nakaharap mo na ba ang Diablo? Ayun, so linawan kayo. So, ano ang iyong gagawin? Kapag sinabi ng Diablo, mamamatay ka na, naku, yung paninikip ng iyong dibdib, yung pananakit ng iyong batok, malapit ka nang mamatay. So, anong gagawin mo? Oo, yan nga ang aking kinatatakutan. Wag. Sasabihin mo, matagal na akong patay. Amen? Wala na akong sariling pangarap, Diablo. Ang lahat ng pangarap ko ay ang pangarap ng Diyos. Kung ako man ay nagkukulang hindi sa aking sarili dahil isang laking posporo lang ang kailangan kong karne araw-araw. Eh, noong mga nagdaang araw, kilo-kilo na ang nakain ko, kaya tama na yon sa buo kong buhay. Hello? Nakukuha niyo po. So, ikaw po ay makikipag-usap dun sa Diablo at sasabihin mo na ang lahat ng iniibig ng Diyos ay may 70 taong haba ng buhay. Amen po ba? At pag nagustuhan pa ng tao, dadagdagan pa ng 10. At pag nagustuhan pa, 20. O kwentahin mo ngayon, 70, nagustuhan mo, plus 10. 80, nagustuhan mo pa rin, plus 20. So, purihin ang Panginoon. Eh, nagkukwento ang ilan, ayokong mabuhay ng 100. Dahil ano kaya? Dahil kasi, ang tinitingnan ng tao ay yung mga nakita niya na huknuban na sa edad na 80. Huwag ka pong titingin doon at ang tingnan mo ay sinasabi ng Diyos
that a merry heart doeth good like a medicine. Ikaw po ba'y nakukyutan sa iyong apo? Kapag hindi ka na maligaya sa iyong apo at pinapagalitan mo pag uutal-utal pa, at ikay nagalit doon sa iyong apo, ang ibig sabihin ay may problema ka sa iyong sarili. Nakukuha niyo po? Ang isa pong lolo at lola ay gumagapang na parang sanggol at nakikipaglaro sa apo. At kapag meron ka pang ganong uri ng relasyon sa mga apo mo, ibig sabihin pwede kang umabot ng 90 anyos. Amen? Bakit? Dahil kasi buhay. Buhay ang iyong espiritu. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Meron pong ilang katotohanan dapat na huwag mong kalilimutan na si Satanas ay likha lang ng Diyos. Likha lang po siya ng Diyos at gamit lamang siya sa kanyang mga anak para ang kanyang mga anak ay maituwid niya. Kaya may gamit siya. Pero may hanggan yung paggamit sa kanya ng Diyos. At mapapansin mo, may mga panahon na nagdaan na hindi mo iginagapos ang dyablo. Sino po ba ang iginagapos? Magagapos mo ba ang hindi mo nakikita? Hindi po. Ang pwede lang gapusin mo yung taong nakikita mo. Alam niyo po ba yung paggapos? Tatalian mo. Tapos tatalian mo yung katawan na yung dalawang braso ay nakatali. Yun po ang paggapos. Tao yun na nakikita mo. Pero ang dyablo, kahit hindi mo nakikita, pwede mo siyang igapos. At ano ang gagawin mong paggapos? Ang pangalan ni Jesus, ang dugo ni Jesus, at ang salita ni Jesus. Amen po ba? So the instrumentalities to bind Satan is the Word of God, the name of Jesus, and the blood of Jesus. Kaya yung kanyang pamimeste sa iyong isipan, saan ang labanan? Sa iyong isipan. At ang mga sandata ng dyablo ay alisin ka sa larawan ni Jesucristo at ilipat ka sa larawan ng mga bigo. Kaya huwag mong paniniwalaan na habang buhay ka na lang mahirap. Huwag mo yang paniniwalaan. Huwag mong paniniwalaan na yung kirot sa iyong katawan ay hanggang sa mamatay ka na. Huwag mo yung paniniwalaan. Ang paniwalaan mo, ang Diyos ay nasa iyong panig. Ang ikalawang katotohanan, ang labanan ay sa pagitan ni Jesus at ni Satanas. Kaya lang naman tayo na-involve dahil tayo ay kasama dun sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang tayo ay naapektuhan dun sa labanan dahil ikaw at ako ay kahawig ni Kristo. Hindi mo lang alam na ikay mukha ni Kristo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, nakikita ko sa iyo ang larawan ni Jesus. Dahil kung hindi larawan ni Jesus ang nakikita sa iyo, hindi ka sisirain ng dyablo dahil siya galit ay kay Jesus. Pero laging tandaan mo, though Satan has great power, but greater is He that is in you than Satan that is in the world. Higit na dakila si Jesus na nasa iyo kay Satanas na nasa sanlibutan. Kaya ngayong unang gabi ng 100 gabi, kailangang tanggapin mo ang katotohanan that you are more than conquerors through Him who loved you. That the joy of Jesus is working in you every day, 24/7. Yung galak ng Panginoon, na ang ibig sabihin siya galak na galak sa iyo. At para ikaw ay mawala sa kagalakan, ang laging tinitingnan mo ay ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan. Paano kaya ako makakatapos ng 12 nights? Titingnan mo ay ang iyong pera. Pero alam mo ba na yung kakulangan mo ay opportunity for a miracle? Hello? Nakukuha niyo po? Kapag pangarap ng Diyos, paniwalaan mo lang at Diyos ang bahala. Laging tatandaan mo ang laban ay sa Diyos. Ulitin kong muli. Ang labanan ay sa Diyos at tayo ay
walang gagawin kundi magdiwang at magbunyi sa kanya araw at gabi. Amen po ba? Ngayon, paano mo matutuklasan ang ginagawa ng dyablo sa iyong buhay? Ito po, sa 1 Peter 5, 6-10, iisa-isahin na natin kung ano ang demonic activity sa iyong paligid. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. So yung sa James, submit. Dito naman humble. Submit yourselves to God. Dito naman humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Ano po yung under the mighty hand of God? Ang Diyos ang makikipaglaban sa ating labanan. Amen po ba? That He may exalt you in due time. So pag ikaw po'y nagpakumbaba, ang ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa iyo, ikaw po ay may papuri at pasalamat sa Diyos. Hindi man natin naiintindihan yung nangyayari sa atin. Basta ikaw ay magtiwala na may ginagawa ang Diyos na dakila at supernatural. Kaya nga ang sabi rito, that He may exalt you in due time. Sino po ang magpupromote sa iyo? Siya. Sino po ang mag-aangat sa iyo? Sino po ang magpapagaling sa iyo? Sino po sa lahat sa atin, ang Diyos ang mag-aangat, ang Diyos ang magpupromote, ang Diyos. Kung kinakailangang alisin ang mga taong nasa ibabaw mo para ikaw ay iluklok, gagawin ito ng Diyos. Pero kailangan mo na submit and humble. Magpasakop ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos para makagawa ang Diyos na ikaw ay iaangat, na ikaw ipopromote, na ikaw ay pagpapalain. Kailan daw? In due time. Jutay-jutay para kanumay. Anong ibig sabihin nun? So, gradually but surely. Amen? Bagal-bagal lang pero sigurado. Kaya nga po, pag ikaw ay nagpasakop sa Panginoon in due time, ikaw ay iluluklok ng Diyos. Amen? Kung ano yung pinakamataas na posisyon, magpakumbaba ka lang, iluluklok ka ng Diyos dahil merong nanonood. Remember this, that you have somebody who look at you every day and that someone can promote you. Kaya laging tatandaan mo, God is our promoter. At nakikita niya ang lihim nating pagtitiwala sa Kanya. He who sees us in secret, He will publicly bless us. Amen? Kaya nga ating unawain, may tiisin ka, pare-pareho tayo. May utang ka, maaaring ang marami sa inyo wala, ako marami. Pero binabayaran ng Diyos. Amen? So, verse 7. Casting all your care. So, ano ang gagawin mo? Submit, be humble, and then cast all your care. Ano po ba yung care? Yun pong care, something that bother your mind. So, what is bothering your mind? Iniisip mo siguro ay, paano na sa Pasko, baka wala akong keso di bola. Ay, di kahit keso na lang kung wala man yung di bola. Amen? Nakukuha niyo? Alam mo ang Pinoy, napakahusay ng Pinoy. Natatandaan ko, nung kami ay mga bata pa, wala kaming Noche Buena dahil hiwa-hiwalay kami pag Pasko. Pero dumating ang panahon na naranasan ko rin ang mga Noche Buena. Kaya nga po, casting all your care, ano ba yung nagpapahirap sa iyong isipan? At ang kadalasang nagpapahirap sa isipan ng tao ay yung susunod na school, sa 2013, paano na kaya siya sa second year? Ay kung nung first year ay tinustusan ng Diyos ang iyong anak, sa second year, tutustusan din ang iyong anak ng Diyos. Kaya wag ka nang mag-alala pa tungkol sa kinabukasan sapagkat sapat na ang mga pananagutan mo sa bawat araw. Diyos ang bahala sa iyong hinaharap. Amen? Dahil ang iyong hinaharap ay nasa isipan ng Diyos. Amen? So, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya wala pong lugar ang dyablo dahil ikay abalay sa Diyos, hindi sa mga demonyo. Oh, purihin ang Panginoon sa verse 8.
Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Naghahanap ang diablo na parang leon. Hindi siyang leon dahil ang leon ay ang Panginoong Jesus. Para lang leon. Umaatungal pero walang pangil at walang ngipin. So as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. So pansinin po natin, how shall the enemy Satan devour a person if that person is not sober? Ano po ba yung sober? Matinong pag-iisip. Malusog na isipan. At ang matino't malusog na isipan ay yung laging naniniwala ka na mangyayari ang salita ng Diyos sa iyong buhay, na matutupad ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay parang prutas na iyong pipitasin. Ang mga pangako ng Diyos ay parang mga pananim na iyong gagapasin. Ang mga pangako ng Diyos ay ibinigay para sa iyo at para sa akin, para ikaw at ako ay maging maunlad, maging malusog, at laging nagagalak at natutuwa sa Diyos. So be sober, ang ibig sabihin, ilagay mo ang iyong isipan sa mga pangako ng Diyos, sapagkat ang pangako ng Diyos ay tinawag ni Pedro great and precious promises, at tinawag ni Apostol Pablo that the promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. So all the promises are yours. At mangyayari sa iyo ang pangako ng Diyos, for God shall supply all your need according to His riches in heaven, that no weapon that is formed against you shall prosper. Every tongue that rises up in judgment against you, you shall condemn. Kaya pag sinabi ng sino man na ikay mamamatay na, condemn that word. Hindi ka mamamatay sapagkat ikaw ay mahabang buhay. Bakit? Dahil ito'y pangako ng Diyos. Dahil mahal mo ang iyong biyanan. Dahil mahal mo ang iyong tatay at nanay. Ikaw ay may magandang buhay sa lupain. At hindi lamang mga Pilipino, kundi mga Kristiyanong Pilipino. Ang pag-asa ng Pilipinas ay mga kabataang Kristiyano, hindi kabataang Pilipino. Be sober, be vigilant. Watch and pray. Kaya nga unawain mong mabuti, ang iyong pagpapala ay nakasulat na. All your blessings was written in the book. Ikaw ay nilikha, at bago ka pa nalikha, bago pa ako nalikha, meron ka ng budget sa Diyos. It is appropriated for you. Ang nangyayari lang, hinahanap mo, yung budget mo, hindi, nasa iyo na. Iyong linisin ang iyong isipan at makikita mo yung nasa iyo na. Kaya yun po ang 12 gabi, nais kong inyong buksan ang inyong puso't isipan, napakayaman mo. Kaya ang ginagawa ng diablo ay huwag mong gamitin ang iyong isipan para maniwala ka sa iyong pangkasalukuyang pansamantalang kalagayan. Your current circumstance is only temporary. Kung mahirap ka ngayon, pansamantala lang yan. Kung mayaman ka ngayon, pansamantala rin yan. Sapagkat higit na yaman ang ibibigay sa iyo ng Diyos kapag natutunan mo na siya ay sambahin, siya ay papurihan, siya ay pasalamatan. Amen? Kung ano ang nangyayari sa natural, at ito'y mangyayari din sa espiritual. Kung sa natural ay merong kasaganaan dahil ang kasaganaan ay galing sa espiritual. Kaya ikaw at ako, once revived, you will be refresh. And once refreshed, you will be renewed. And when you are renewed, ikaw po ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng Pilipinas. At saan ka man dalhin, ikay magiging makapangyarihan. Kaya 3 bagay: submit, humble, be sober, and be vigilant. Isuko mo, pasakop ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka at sabihin mo, Diyos ko, ikaw lamang ang kailangan ko. Isip-isipin mo po, napakarami pong pangako sa Biblia. Alin doon sa 2,300 financial promises ang kailangan mo sa bawat araw. Alin doon sa 365 verses about do not fear.
Bawat araw may katapat na do not fear. So ano yung talatang yun na kailangan mo Lunes, Martes, Miyerkules? Lahat po ng suliranin ay may lunas at solusyon. Lahat po ng problema ay may katapat na pangako ng Diyos. Tuklasin mo. At ito'y matutuklasan mo kapag ikaw ay nagpasakop at nagpakumbaba. Bow down your head dahil nag-iinit pa lamang po tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Nawa po ang lahat mong anak ngayong unang gabi ay magampanan na nila ang submission and humility. Humility and submission. Once they have decided to submit their entire being, spirit, soul, body, doon po magsisimula ang kakaibang wisdom and revelation. At magigipong matalino ang bawat isa. Kaya kasihan mo kami na mabuo namin ang 12 gabi. Ama, sa iyo po ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng mas lakas na sigaw na Amen. Hallelujah. Narito na po ang ating 2013 Faith Declaration poster at ito ay available na at kung kayo ay magkakaloob ng 5,200 pesos, ipapadala po namin sa inyo ang 4 na kopya ng poster na ito. Maraming salamat dahil kayo ay aming kaisa, kapanalig at kasama sa buong taong ito na maipahayag ang mensahe ng pag-asa, kaligtasan, kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon.